Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana kayo po ay nakapagpahinga ng weekend. Tayo po ay for the first time sa dahig. Ako po ay nakapag-siesta kahapon, araw ng linggo. Aba, ang tagal ng siesta ko. Alas 5 hanggang alas 8. Mabuti na lang, nagising ako ng alas 8 dahil wala nang laman na aking refrigerator, wala nang gatas, wala nang kape. Wala nang mantika. Naku, takbo ko sa grocery. Although ang grocery naman dito, 1 minute away sa akin, parang sari-sari store lamang, at saka bukas sila hanggang alas 10. So kahit papano, nakapamili pa rin. At syempre, well-stocked up na naman ang aking refrigerator. No? Ngayon naman, linilinis ko yung aking freezer na nagyelo. No? At ang dami ko pa palang kailangan lutuin. No? So medyo hindi na muna ako pupunta ng palengke dahil kakaunting gulay lang naman ang aking kailangan bilhin. Dito na siguro ako sa malapit na grocery kaysa pupunta pa ng palengke. So anyway, kamusta po ang linggo ninyo? Back to work. Pero alam niyo naman, talagang ganyan ang buhay. Kinakailangan kayod, laro, no? Anyway, maya-maya po, pupunta tayo ng Duterte Street at inaasahan natin na mag-uulat si Ma'am Elizabeth. Nung last time po kasi, ang problema sa akin, naimbita po ako ng mga Filipino community. Kakaalis lang po ni Kong Pulong nung Thursday, so ang buong akala ko hindi namang magbi-briefing sa Friday. Biglang dumating nga po si Ma'am Elizabeth, kaya na-miss natin yan, pero kasama po natin yung mga Pilipino dyan sa ano bang lugar yung pinuntahan namin? Nakakalimutan ko ng mga pangalan na pinupuntahan namin sa dami ng pinupuntahan ko. No? Pero nakita na namin si Hazel at syempre doon sa kanyang masarap na restaurant na Hazel's Kusina. Okay? So, wag niyo pong kakalimutan. Hanapin niyo po yung Hazel Kusina. Ang tawag ko po sa Hazel Kusina, yan po yung pinakamasarap na Filipino restaurant abroad. Mas masarap pa dun sa Michelin-starred na Filipino restaurant sa Chicago. Anyway, pag-usapan po natin si Eden Santos. Sino ba ho si Eden? Si Eden Santos po ay reporter ng Net25. Ito po yung TV station ng Iglesia ni Cristo. Ha? Mantakin ninyo, ha? Yan ang TV station ng Iglesia ni Cristo. Pero siya po ay pinalayas ng PCO sa Malacanang press corps. At syempre, ang dahilan dyan, napakadami niyang mga tanong na hindi masagot ni Auntie Claire. At dahil sa hindi masagot ang mga tanong, talagang minabuti na siguro ni Auntie Claire, busit na siya, palayasin nga yung Eden Santos na yan sa Malacanang. Alam niyo yung pagpapalayas kay Eden Santos, yan ay pagpapakita na hindi naintindihan ni Auntie Claire at ng PCO kung ano talaga ang papel ng media. Alam niyo po ang media, kaya tinatawag yan ng Fourth Estate, sila po talaga ay tagabantay ng gobyerno. Hindi po yan naghahaliluya sa mga the powers that be, bagamat marami talagang bayaran din sa mainstream media na yan ang gawain. Kaya nga po nauuso yung bayaran sa media para imbis na gawin ang trabaho ng media na punahin kapag mali ang mga taong gobyerno, sila ay pupuri lang ng pupuri. At alam naman natin na itong administrasyon ng Marcos Jr., dahil nga po siya ay dugong Marcos, ang gusto nila sa media ay hallelujah at hosana lang sa Marcos regime. Kung naalala nyo ng panahon ng Marcelo sa ama niya, talagang ang media naman talaga ay hallelujah lang ng hallelujah. Wala talagang kahit sinong kumukontra. Baga meron din, no, naalala ko yung mga pangalang Arlene Babs, no, si Nines Cacho Olivares, no, at saka yung tinatawag natin Mosquito Press, no. Nandyan sila Jake, no, sila ano bang pangalan ni Jake, yung nagsimula ng Malaya. Tapos yung Mosquito Press, yan yung pinagpapasapasahang mga periodiko kasi nga, yan yung mga alternatibong media na hindi mainstream. Lahat kasi ng mainstream media ng mga panahon na yon, kasama ng TV, ang radio at ang mga periodiko, ay hawak ng gobyerno, kundi man kaalyado ng gobyerno. Kaya ang media, imbis na bantayan ng gobyerno, naging mouthpiece lamang ng gobyerno. No? So wala halos pumupula. Kung hindi nagkaroon ng Mosquito Press, hindi pa magkakaroon ng kontra na media sa gobyerno ni Marcos Jr. So hindi po ako nagtataka na pinaalis nila si Eden kasi ayaw nila yung mga tanong na hindi maisagot. Ang totoo niyan, kaya walang sagot, wala talagang sagot. Bakit? Walang sagot yung presidente. Walang plataforma yung presidente. Walang direksyon yung presidente. Natural, kapag ikaw'y may tinanong tungkol sa pulisiya at sa direksyon ng bayan, ano isasagot ang spokes? Kung wala naman talagang direksyon at wala naman talagang pulisiya. So, in fairness, hindi naman kasalanan ni Auntie Claire yan. Kasi ang spokesperson is only as good as the principal. Kung wala naman talagang ginagawa ang principal, anong sasabihin ng
spokes. Pero sa tingin ko nga, ang nagiging papel ngayon ni Ante Claire, dahil wala namang programa itong gobyernong ito, kundi siraan ng oposisyon at maghanda para sa 2028 at Marcos Forever, talagang ang tanging papilang niya ay warakin ng oposisyon. Kaya nga, kung titignan niyo mga press briefing ni Ante Claire, walang report tungkol sa achievement ng gobyerno. Puro lang paninira sa mga kalaban sa politika at kasama na nga ako doon. No? Sabi ko nga, ano ba naman yan? Ako ay asylum seeker sa Netherlands. Ilang beses na ako nabanggit sa Malacanang press corps. Hindi naman dapat, no? Dahil ako naman hindi na importanteng tao. Bakit pa ako pinaggugugulan ng panahon? Eh wala naman ako. Ordinaryong asylum seeker lang naman ako. No? Pati ako, pinag-iinitan pa ng spokesperson ng palasyo, patunay talaga na talagang siguro wala naman silang balitang maibibigay sa taong bayan kung ano talagang nagagawa ng gobyerno para maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. So, ulitin ko po ha, Ante Claire, J. Ruiz, hindi trabaho ng media na purihin ng gobyerno. Kaya naturing ang Fourth Estate yan, sila yung magbibigay ng kontra ng mga posisyon nang sa ganon, maging balanse naman ang tingin ng taong bayan sa gawain ng gobyerno. Kasi kung wala naman magbabantay sa gobyerno, anong mangyayari? Talaga magmamalabi sa mga taong gobyerno. At yan nga po yung nangyayari kapag sinusupil ang media. Now, napaka-importante po talaga nitong malayang pamamahayag kasi alam naman natin na kapag ang mga individual na opinion ay pinagsama-sama, yan yung tinatawag na public opinion na napakalakas talaga magbatikos sa mga nagmamalabis na tao sa gobyerno. Pero siyempre, bago magkaroon ng opinion ng taong bayan, importante na makaroon sila ng access doon sa mga datos, no? Datos, at pwede lang yan makuha yung mga datos na yan kung meron tayong malayang merkadong idea. Kaya nga itong reaksyon na palayasin ng isang reporter na hindi nasasagot ang mga tanong, yan po ay nakakasira sa demokrasya. Dahil yung mga tanong naman ni Eden, hindi naman po yan pang PhD. Ordinaryong mamamayan lang yan. Ano ba yung mga naalala kong mga tanong ni Eden? Yung fake news, kung wala pa palang nabe-verify na source ng fake news, hindi ba pati ang spokesperson po pwedeng maging source ng fake news? Totoo naman. Kasi ang dami-daming fake news naman talaga kinakalat ni Ante Claire. Ano ba yung mga tanong niya? No? Well, tinatanong lang niya, nasan ba yung, ano ba yun? Yung bahay, silungan ba yun or something? Saan yung mga address na yan? Kasi pinagyayabang na merong 600 plus bahay, silungan. Di saan? Nang makita natin kung merong ganyang mga proyekto nga. No? Alam mo ko, nanggaling ako dyan, Ante Claire. At swerte ka. Ang Malacanang press corps, wala ng Pierre Nada. Wala ng Joseph Morong. Yun ang pinakamatitinik magtanong. Alam mo si Eden, ang tanong lang yan, tanong ng mga ordinaryong mamamayan. Nothing profound. So, sagutin lang yan on the basis of common sense. Pero yung mga Pierre Nada at mga Joseph Morong, talaga namang lalo na sa Pierre Nada, magtatanong yan para ipitin ka talaga. Alam mo, i-relate ko sa inyo yung karanasan ko kay Pia. Si Pia actually, marami mga taga-Malacanang na napikon. At dumating nga yung punto na dahil siya ay nakipagdebate kay Presidente Duterte noong minsan at naobserbahan ng marami na ang kanyang asta ay medyo bastos na dahil Presidente naman yung kadebate niya, pinaalis siya ng Malacanang. Ang ginawa ko noon, sinundo ko siya. Sinundo ko siya. Bakit? Kasi ang sabi ko, well, ako naman ang presidential spokesperson, siguro naman may kaya ako para mag-determine kung sinong papasok at hindi papasok sa aking Malacanang press briefing room, no? At ang sabi ko nga, well, mahihirap ang mga tanong ni Pierre Nada, pero mabobobo naman ako kung wala yung mga tanong na nanggagaling sa isang Pierre Nada. Tanungin niyo si Pia, sinundo ko siya at ako magpapapasok sa kanya. No? Kaya lang, hindi ko siya nahanap. Pero lumabas talaga ako para hanapin nasan si Pierre Nada. Yung pala, ang hindi nagpapapasok, yung isang USEC in charge of Malacanang grounds. Sabi ko, bahala kayo. Basta ako, ang aking press briefing room, I will determine kung sinong papasok at sinong hindi papasok. No? Mabobobo ka kasi kung puro hallelujah lang ang tanong ng mga Malacanang press corps. Alam niyo yung Malacanang press corps dahil Malacanang nga is the most powerful, no? The president is the most powerful public official. Yan ay creme a la creme. Lahat ng mga pinakamagagaling na reporter diyan ina-assign sa Malacanang. Obvious naman dahil ang kino-cover mo presidente ang pinaka-influential at pinakamalakas, no, makapangyarihan na opisyal ng gobyerno. So, tama lang na bilang isang spokesperson, humanda ka sa mga tanong na
mahirap talagang sagutin. Pero ang pagkakaiba namin, ang kasagutan sa mga mahihirap na tanong, binibigay din ni Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi abogado, so lahat ng ginagawa niya within the legal framework. So ako, hindi ako magkakamali sa aking sagot if I stick it out with the legal framework kasi alam ko naman na ang presidente hindi naman lumalampas sa legal framework. So, ang problema mo, Ante Claire, yung iyong presidente, hindi ko alam kung anong framework ang ginagamit. At saka hindi ko alam kung anong messaging ang ginagawa niyo sa PCO. Ang messaging niyo kasi minsan na palengke, minsan ano ba huling pinuntahan niya, mga doon sa fishport ng Jensen. Hindi ko maintindihan ano yung messaging na yan. Yung mga fishport na yan, proyekto na yan ng mga ibang administrasyon eh. So hindi mo na po pwedeng ipagyabang yan na ikaw ang nagsimula niya mga proyekto na yan. No? Tapos yung mga palengke, lalo lang mabubusit ang taong bayan kasi nga ang problema, pupunta ka sa palengke pero walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi lang dahil sa inflation, kung hindi talagang pangit ang ating productivity ng ating agricultural sector. At wala namang ibang pwedeng sisihin dyan dahil 2 o 3 taon sa Agriculture Department, ang nakaupo ay si Presidente mismo. So kung tayo may problema pagdating sa productivity ng sektor ng agrikultura, isisi natin kay Marcos Jr. at sa walang iba dahil siya mismo ay upumpo bilang isang kalihim. Sa totoo lang, ng mga panahon na siyang umupong kalihim, ang sabi ko nga, mabuti yan kasi siya na pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan. Kapag merong kinakailangan ng sektor ng agrikultura, di action agad dahil presidente ang kalihim ng departamento. Pero wala pong nangyaring reforma sa sektor ng agrikultura. Inaasahan ko talaga na madodoble yung ating mga irigasyon, no? Dahil 50% pa lang ang ating mga kabukiran na mayroong patubig. Wala naman nangyari, no? Parang walang mga bagong irigasyon na nagsisimula. Yun nga, pinagyayabang niya na gagamitin natin yung tubig baha. Well, ang solution po dyan, hindi yung pangako lang na gagamitin ng tubig baha. Tuloy ang mga tao, ino-okra yung kanyang sinasabi kasi hindi nila maintindihan kung paano mo iipunin yung tubig baha at gagamitin for later on. No? Dapat kasi in-explain niya na unang-una, magkakaroon tayo ng master plan. Lahat ng ating mga flood control, dapat yan coordinated na ang punta ng tubig sa isang imbakan ng tubig. At ang gagawin muna natin dyan, napakalaking reservoir. Kasi kung wala ka namang reservoir o pag-imbaka ng tubig, wala ka naman pwedeng pag-ipunan. At hindi ka makakaipon ng tubig para gamitin nga kung kinakailangan na sa panahon naman ng pagtuyot. No? So ang punto ko is, alam niyo yung mga media, they are the messengers. At ang sinasabi nga natin, do not shoot the messengers. Kasi sila yung mga ordinaryong mamamayan lang na itinatanong ang nais matanong na mga ordinaryong mga mamamayan. At itong si Eden, hindi siya PhD material ha. Siya ay ordinaryong mamamayan. Kumbaga, ordinaryong-ordinaryo siya na mga tanong niya ay tanong talaga ni Juan de la Cruz. At ano naman ang sama na sagutin ng spokesperson ng Malacanang? Alam mo, sa totoo lang, kung hindi alam ang sagot, sabihin hindi alam at itatanong sa departamento. Ilang beses na rin ako nagsabi ng ganyan. Pero mahirap kasi pag nagbobola. At ang napapansin ko, ang daming pagbobola nga sa mga press briefing. Alam nyo nga po, creme ala creme nga yung Malacanang press corps. Yan ay pinakamagagaling na reporter. Hindi kayo po pwedeng mambola. Kahit ano pa ngayon ang binibigay nyo sa press corps. Alam nyo ngayon kasi, ang daming mga biyernes na kukuha ng mga miyembro ng Malacanang press corps. Unang-una, libre na raw ang tanghalian ngayon. O buffet style pa. Walang ganyan nung panahon ko. Nagpapakain kami pag may special occasion, pero wala kaming budget para pakainin yung Malacanang press corps araw-araw. O I could imagine dahil meron silang libreng pagkain araw-araw, pag sila yung nag-party, Christmas party, birthday party, bongga din. Diba? At saka siyempre, ang ganda-ganda na raw ngayon ng new executive house kung saan naroroon yung press briefing room at saka yung press room ng Malacanang, no? Dahil ginawa ng moderno ng Lisa Araneta, no? Marcos, no? So ang ibig sabihin ko, malapit na nga sa inyo ang Malacanang press corps dahil nga ang dami niyong binibigay na biyernes sa kanila. Alam niyo yan, libreng tanghalian, hindi mangyayari yan sa Europe at sa Amerika. Kasi magiging labag yan sa ethics dahil kapag kayo tumatanggap ng regular na biyernes sa pamamagitan ng pagkain sa inyong news source, di ba parang suhol yan? Kaya walang ganyan, walang libreng lunch sa White House press corps at saka sa 10 Downing Street press corps ng United Kingdom, no? Dahil labag nga yan sa ethics. Pero yan, nangyayari nga po yan sa
Malacanang Press Corps now. Ang tanong, miski na ang dami-daming biyernes na ibibigay, ang gusto ng Malacanang, wala na talaga mahirap na tanong na hindi may sasagot si Auntie Claire. Hindi po pwede yun. Demokrasya tayo. Talagang kinakailangan ang mga taong gobyerno handang sumagot, lalong-lalo na sa mga mahihirap na tanong. At ako naman po ay nagbibigay pugay, no? Kasi ang buong Malacanang Press Corps ay nagsalita na. Tinutulan nila yung pagpapaalis sa isa sa kanila dyan sa Malacanang Press Corps. At dapat lamang po. Kasi kung nangyari yan kay Eden Santos ng Net25 at wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, syempre may influensya ang Net25 bilang opisyal na istasyon ng Iglesia ni Cristo, paano pa yung mga ordinaryong mga periodista? Si Eden po, naalala ko po yan. Nandyan na po ako sa Malacanang, 4 na taong kami magkasama. Wala naman po mahirap sa mga tanong niya. Talagang tanong lang ng ordinaryong mamamayan. Siguro si Pierre Nada, sasabihin ko na medyo mahirap ang mga tanong niya dahil well-researched ang mga tanong niya. Ako naman po, mabuti na lang. Ako naman ay wide reader. So parang wala naman siya may tatanong na hindi ko maisasagot. At kung wala naman talaga akong alam sa sagot, sasabihin ko, let me check on that matter. No? Hindi ka naman inaasahan na alam mo lahat. Hay, naku talaga. Pero talagang yan pong pagpapaalis kay Eden, yan po ay patunay na talagang ginuyurakan po ang karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At sinasabi ko po na hindi lang ito nangyayari sa Malacanang, nangyayari din po yan sa Senado dahil nga dun sa napakadaming libel suit na sinasampa ng Risa Tanas Ontivirus at nangyayari din po yan sa Kamara de Representante dahil nga dun sa mga hearing na ginagawa ng HUAD Committee na ipagpapatuloy daw kapag naging speaker muli itong si Tambaluslos, no? Na talagang ang hearing, ang talagang tunay na pakay niya ay para patahimikin ang mga vloggers. Now, maiba po tayo, no? Kasi itong si Sasasot, dinimanda rin ng libel nitong si Tariela. Unang-una po, dinimanda si Tariela dahil daw sa sinabi ni Sas na siya ay na-kick out dahil sa dishonesty. Totoo naman po ata yun. Dahil meron namang official record po talaga. Ang issue lang is, siya ba ay kinick out o siya ay umalis na kusa? Pero kung tutuusin po, nagkaroon talaga ng cheating incident. At siguro, inunahan na ni Tariela, siya nang voluntaryong umalis. Hindi na niya inantay yung actual pag-fire sa kanya bilang isang kadete sa PMA. Pero wala pong kaduda-duda na nangyari yung cheating. Bakit mo ididemanda ngayon ng libel yan? Talaga namang nangyari yan na nagkaroon ng cheating. Kaya nga ikaw ay nasa Coast Guard na civilian at hindi sa Armed Forces of the Philippines dahil ikaw nga ay umalis ng PMA. Now, siguro ang sinasabi niya, dahil hindi naman siya na dishonorable discharge, nasiraan ang kanyang pagkatao. Paano masisiraan ang kanyang pagkatao kung totoo naman na nagkaroon ng cheating incident? At base naman po yan sa mga opisyal na mga dokumento dyan na galing po sa PMA. Hindi naman po yan maitatago. At saka, nakakatawa naman po yan ng isang spokesperson dahil si Tariela ay spokesperson maghahain ng libel. Sino ka ba para masiraan? Spokesperson ka lang. Yung mga pinagsasabi mo, hindi yung personal na galing sa'yo. Tagapagsalita ka ng isang institusyon ng Coast Guard. At kahit anong pula sa sinasabi mo, hindi yan nakadirekta sa'yo para maapektuhan ang iyong pagkatao. At saka, dahil ikaw nga ay isang public person dahil ikaw ay spokesperson at palaging babad sa media, ikaw ang magpapakita ngayon ng malice in fact. At ang malice in fact, dapat mong mapakita na si Sas, alam niya na mali yung sinasabi niya na ikaw ay nandaya sa PMA. Kaya ikaw umalis ng PMA. Dapat ipakita mo talaga na hindi gumawa ng kahit anong hakbang si Sas para ma-verify ito. Kaso based nga yan, official declarations mismo ng PMA. Ano ngayon ang mensahe na pinadadala dahil nga nagsampa ng libel case mismo ang tagapagsalita ng Coast Guard? Di pati pala ang Coast Guard balat sibuyas na kapag pinulaan mo, pwedeng mademanda. Alam niyo yung pagdidemanda mismo, yan ay pagtangkana na supilin ang karapatan ng malayang pananalita kasi hassle. Kukuha ka ng abogado, sasagot ka. Bihira naman yung ordinaryong mamamayan na makakagawa ng sariling sagot. Dahil English yan. At syempre, gagamitin mo ang legal language.
So kung ikaw ay ordinaryong mamamayan gaya ni Sas na estudyante pa, PhD student sa China, saan ka kukuha ng pambayad ng abogado? O di ba yung mga vloggers nga, nagulat nga ako dahil sila naman po, tinulungan ko sa Korte Suprema. Hindi ko naman po kasalanan na hindi gumalaw ang Korte Suprema doon sa petisyon ng mga vloggers na pinatawag ng Huwad Committee dahil sa katunayan, pati doon sa akin sariling petisyon, hindi rin sila gumalaw. Yung petisyon ni Lorraine Badoy at ni Ka Eric, dahil sila yung pinakaunang pinakulong ng Huwad Committee, hindi rin ginalaw, no? Pero ang punto ron, ginawa ko yon pro bono dahil matagal ko ng advokasya ang panindigan ng karapatan ng malayang pananalita dahil kung walang malayang pananalita, malayang pamamahayag, masisira ang demokrasya. Kasi nga, magkakaroon lang ng monopoliya ng tamang pag-iisip. At siyempre, sa isang gobyerno gaya ng Marcos administration, ang gusto nila na ang tamang pag-iisip lamang ay ang pag-iisip ng mga Marcoses, na mali naman po. Kaya nga po, sinusuportahan din po natin itong si Sas, no? Ang problema nga lang po, ang sabi ko, Sas, kasi pag hindi ka sumagot, sasampahan ng kaso in absentia. At pag uuwi ka, pahahasel ka kasi meron kang outstanding warrant of arrest. Ang tanong naman ni Sas, saan nila padadala yung aking summons? Talaga naman wala ako sa Pilipinas. Ang sabi ko kasi, last known address. Pero parang wala ng last known address si Sas kasi napakatagal na niyang wala sa Pilipinas dahil nag-aral nga siya sa Dahig bago muna siya pumunta ng China para mag-aral din. No? So talagang matagal na siyang wala sa Pilipinas. Ang problema, saan ipadadala? No? Tama naman yung puntong yun kasi saan nga kami makakakuha ng kopya ng complaint affidavit kung hindi naman niya padadala doon sa tunay na last known address niya. No? Ganyan din ang karanasan ni Maharlika. No? Si Maharlika, kung anong libel cases ang sinasampa sa kanya, cyber libel cases, hindi niya alam kung saan pinadadalang mga address. Basta alam na lang niya, ang dami-dami na niyang pending cases sa Philippines kasi nga wala naman siyang natanggap na notice of preliminary investigation and yet natuloy ang investigasyon at siya ay nasampahan. Well, ang remedyo naman po dyan ay later on humingi ng preliminary investigation pero yun nga po, pag sila ay tumapak sa Pilipinas, warrant of arrest muna sila at didiretso sila sa kulungan kasi from the airport, kinakailangan kang mag-post ng bail, ang bail naman sa hukuman. Kukuha ka ng picture, kukuha ka ng bail bond, o di naman kaya ikaw magde-deposit ng cash bond. Pero dahil ang cyber libel po ay medyo mataas ng parusa, hindi gaya ng ordinaryong libel, medyo malaking halaga ang kinakailangan mo i-deposito sa hukuman kung gusto mong mag-cash bond. No? Na yun nga po, no? Kung ikaw ay kakaunti lamang ang kakayahan at kakaunti lang ang kita, talagang mahirap ang kayo mag-post ng cash bond. Anyway, ang akin naman pong mensahe para sa araw neto, nagpupugay po kami sa mga tao gaya ni Eden Santos na nagtatanong ng mga tanong ng ordinaryong mamamayan. Nagpupugay din tayo kay Sas Saso na isang vlogger. Oo nga pala po abay may isang kasama ko sa UP na nagsabi na dahil hindi full-time employee si Sas, hindi siya covered ng tinatawag nating SOTO Shield Law na hindi po pwedeng pangalanan ang kanyang mga sources. Hindi sila po pwedeng pilitin. Mali po yan. Kasi dalawa po ang definition ngayon ng media practitioners. Isa na umaasa sa kanyang pagtatrabaho bilang isang periodista as a livelihood. Pero kinikilalan din po ng UNESCO ng isang tao na nagbibigay ng impormasyon sa publiko on a regular basis, gaya ng mga vloggers, ay kinikilala ring mga media workers. At sa definition po ng UNESCO, ang mga vloggers po are also entitled to the Shield Law of the grandfather of Senator Soto under the Soto Law. So hindi rin po talaga makokompel si Sas na pangalanan ng kanyang mga sources dahil under the UNESCO definition, media practitioner po si Sas Sasot. At alam niyo ba ho, ang number one vlogger talaga sa Pilipinas si Sas. Naku, kalahating billion po yan for the past 90 days, no, ang kanyang views. No? Kaya nga po talagang pinupuntirya rin siya na mapatay ang kanyang Facebook. Dahil can you imagine, mas malakas pa ang viewers ni Sas kesa sa GMA. Kaya nga po pag pinagsama-sama mo si Sas, si Maharlika, at saka yung mga ibang vloggers pa, talaga pong talo na ang mga network pagdating sa viewership. Yan naman po yung kasalanan rin ng mass media, ng mainstream media sa Pilipinas kasi nga ay kumikiling
sa kung sino man nakaupo na natural, humanap ng alternatibo ang publiko para pagkuhanan at pagkalapan ng impormasyon. At yan nga po ay nakukuha nila sa mga vloggers. So, okay, ang ating mga mensahe, hindi dapat pinalayas si Eden dahil yan ay paglabag sa karapatan ng malayang pananalita. Hindi dapat ginagamit ang libel case para supili ng mga kontrang mga pananaw, lalong-lalo na sa mga issue na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, gaya ng West Philippine Sea. Saan ka nakakita yung kaso ni Tariela, na spokesperson ng PCG? Karamihan naman ang sinusulat ni SAS hindi tungkol sa kanyang pagkatao, kundi tungkol sa West Philippine Sea. Paano mo magiging cause of action ng libel kung ang pinag-uusapan naman ay pinag-aagawang teritoryo? Walang personal dyan, Tariela. Ano ka ba? Talagang yung pagsampa mo ng kaso mong yan, talagang intended lamang para patahimikin si SAS. At siyempre, pangatlo, ay ang aking pananaw, talagang yung Soto Shield Law, pwede rin gamitin ni SAS dahil sa UNESCO definition, talagang hindi lang po mga swelduhang mamamahayag, ang tinuturing na mamamahayag, kundi pati po mga vloggers na nagbibigay impormasyon sa publiko on a regular basis. Okay, maya-maya po abangan ninyo ang latest ulat ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte galing po sa Duterte Street. Siguro po mga 3:30 naroon na ako. No? Anyway, tignan po natin. No? Matagal-tagal ako hindi nagbabasa ng mga komento. No? Ingat po ka, palagi po, Spokeshari, PRD, we love you. Si Maria Independent, good night, Spoks. Wag mo nalang pansinin mga tsangot na mga yan. Ha. Ingat po kayo. Si Rodila, kapal mukha niya ni, sino? Ano ko ang hina ng mata ko. Watching from London, si Ana Reyes. Tapos, hi attorney, si Brit Mary, Sherilyn Cadiz, si Ethel Suarez. Indeed, Attorney Harry Roque, thanks for all the trust and love you shower to Eden Santos. She's one of a kind, God knows. Tapos si Everyday Sanctity, watching from Denmark. God bless Attorney Harry. Si Kato Beth, galing. Na-explainer mo, Spokes, as always. Salamat po ha. Si Save the Philippines, salute at mabuhay. Si Chengo Chan, magandang gabi. Emmanuel Adriano, uwi ka na po. Ay nako, uwi na rin po ako. No? Tapos si Shadow, The Dark God. Attorney, good evening. Nakakalungkot na po ang nangyayari sa bansa po natin. No? Naku, ang bilis naman itong mga komentong to. Hindi ko mabasa talaga dahil napakabilis na pagpa-flash. No? So anyway, see you po later from Duterte Street para sa pag-briefing ni Ma'am Elizabeth. At meanwhile, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At ulitin ko po kung wala pong malayang merkado ng ideya, baka hindi po natin mahanap ang tunay na solusyon sa ating mga problema sa ating lipunan. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!